Hello pong muli mga kababayan, kamusta po tayong lahat? Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po tayo natin mga kababayan, ating kukomentuhan. Dugtungan po natin. Dugtungan po natin yung banat po ng presidente ni si PBBM. Sa nakaraan po mga ilang oras lang po o wala pa isang araw yung proclamation rally niya po, binanatan niya po ron ang mga kalaban po ng kanyang pambato, di ba? Ano po sabi niya? Doon sa mga banat niya ay napag-utusan lang daw po mag-deliver ng suka, tumatakbo na raw po senador ang mga ito. At may banat pa mga tambay, ito po komentuhan pa natin yung iba pa niyang banat sa administrasyon po ng dating Pangulong Duterte. Tungkol po dito sa pagbanat niya po ang about sa Tokhang at yung sinatawag na Maka-China raw po mga tambay. Maka-China at yung walang bahid ng Tokhang o Karahasan ang kanyang mga pambato. Ganito po makakatindi. At pakinggan pa po natin kung ano pa ang mga banat niya sa administrasyon po, sa dating administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. Ganito po siya ngayon. Mukhang matindi po yata ang tama di umano ng Pangulo. Mukhang matindi yata ang karga-karga ng Pangulo natin mga tamay. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ito po, painggan po natin siya mga kababayan. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Pagmamalaki pa ng Pangulo, maganda ang record ng kanilang senatorial candidates, hindi gaya ng iba. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa Tokhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Matapos magsalita ng mga kandidato, itinaas mismo ni PBBM ang kanilang mga kamay. Ang kapatid niya si Senator Amy Marcos na hindi tumalo noong proklamasyon, kusang lumapit sa Pangulo at nagtaasan din sila ng kamay sa campaign rally. Bago ang kick-off rally, nagpapresko ng mga pambato ng alyansa para sa bago. Yan mga tambay, nakita nyo po, excuse me po, dagdagan po natin yung banat po, di ba? Napakatindi po ng banat, ano? Parang ang Pangulong Marcos ay tulog. Tulog po. Number 1 po, binanatan niya po yung Tokhang, mga tambay. Ano po ba yung Tokhang? Yan po yung pangako ng Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, di po ba? Yung pangako niya, dahil talamak po ang droga sa ating bansa nung panahon po ng Pangulo po ay si Pinoy. Ano po ba? Campaign niya po yan eh. Yan po ang promises niya sa taong bayan, sa mga Pilipino. Kaya nga po siya nanalo eh, di ba? Dahil marunong siya tumupad sa kanyang pangako. Ano po ba promise niya? Susugpuin niya ang droga sa ating bansa. Lalabanan niya ang sinasabi po nga mga drug lord sa ating bansa. Di po ba? Sa kayang ginawa niya yung Tokhang na yan, na sinasabing war on drugs, hindi po yan ora mismo niya ginawa yan. Nag-warning po siya. Yan po ay isa sa kanyang isa po sa kanyang gagawin. Promises niya po ito. Dahil nga po buong Pilipinas ay nasasakop na po tayo ng droga, ng mga addictus.
Laganap ang narco politics sa ating bansa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Mga politiko, mga general, mga kapulisan, ginagawang negosyo ito. Droga, pati kulungan. May gawaan ng droga, may nakulong pang senador. Di po ba? Ano po ba ang Pangulong Marcos? Tulog. Siya nga, may promise nga siya, may campaign promise nga siya, bigas natupad niya ba? Samantalang si dating Pangulong Duterte, nalinis niya, hindi man 100%, pero nalinis niya, naging mapayapa ang Pilipinas lalo sa droga, sa krimen, sa mga terorista. Kayo po, Pangulong Marcos, ano po ang nagawa nyo sa paglaban, pagsugpo ng droga? Meron po ba? Sa krimen, meron din po ba? Kapayapaan ng mga Pilipino sa 3 taon, meron po ba? Ngayon po, laganap ang droga, pati ang mga kriminal. Di ba? Kidnapping ng aming mga anak. Yan po ba ang ipagmamalaki nyo? At pipintasan nyo ang sinasabing tokhang ng dating Pangulong Duterte? Ano po ang ipagmamalaki nyo? Mas dumami ang drug addict? Mas takot ngayon ang normal na mga Pilipino? Mas matatapang ngayon ang durugista? Ganun po ba? Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Mr. President. Hiyang-hiya naman kami. Ikumpara sa nagawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Wala pa kayong napapatunayan, 3 taon na. Pero kung mag-angas kayo, sana man lang, kukwestiyonin nyo yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na meron kayong mas magaling at mas magandang ginawa. Wala kayong tokhang sa inyong administrasyon, pero nalilinis nyo ang droga. Lumilinis ang droga. Nababawasan ng malaking porsyento ang mga kriminal, ang mga addictus, ang mga terorista. Yan, maniniwala kami. Dahil maganda yung inyong ginagawa. Wala Mas lumala sa panahon ninyo. Mas lumala, nagbalikan ng mga tuni-tuniladang droga sa bansa. Mga addictus, mga drug lord, at mga kriminal, nagbalikan. Hiyang-hiya kami sa inyo. Pagka ganyan lang po ay pagmamalaki nyo at pipintasan nyo yung tokhang ng dating Pangulong Duterte, mas gusto ng mga Pilipino yon. Mas gusto ni Kamanong yon. Kasi mas mapayapa kami ng 6 na taon sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ang takot sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang takot ay ang masasamang tao. Hindi katulad sa panahon nyo po, Mr. President Marcos. Ang takot po kaming mga normal na tao, takot kami sa mga kriminal at sa mga addictus. Di po ba? At pangalawa, mga tambay, binanatan niya rin po yung sinasabi po na sa China, mga tambay, ang China raw po, papayag daw po ba tayo na maging probinsya ng China at binubuli? At talagang ang sinasabi po ay parang ang lahat ng problema sa China ay ang dating Pangulong Duterte. Hindi nga tayo nagka-problema sa China sa West Philippine Sea. Di po ba? At yung sinasabing mga teritoryo sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ni isang teritoryo walang nakuha. Walang nakuha ang China. Itama niyo po si Kamanong. Kung mali si Kamanong, batikusin niyo po si Kamanong. Sa panahon po ni Pinoy, may mga nakuha po sa ating teritoryo. Pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pinigilan niya ito. Di po ba? Naging mapayapa po ang Pilipinas, lalo ang ating karagatan. Di ba? Pati po ang ating mangingisda hindi nagkaproblema. Di po ba? Saan po nagkaproblema at nagkagulo? Sa inyo. Sa inyong pulisiya, na iba na ang pulisiya nyo. Di po ba? Mapayapa ang Pilipinas, pati ang ating mga mangingisda sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi katulad nitong ginagawa nyo na parang dadalhin nyo pa kami sa gyera. Di po ba? Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Mr. President. Di po ba? Ibang klase po kayo. Wala pa nga kayo napapatunayan. Di po ba? Tapos dadalhin nyo rin kami sa issue ng Pogo. Yung Pogo, sa inyo yan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte,
Yung Pogo, naka-close yan. Pandemya, lockdown. Diba? Ang mga nagsusugal, naka-online. Itama niyo po si Kamanong. Dahil nag-umpisa po ang Pogo, nagamit po ni dating Pangulong Duterte ang Pogo. Dahil yan ay yung mga taxes, dahil online gaming yan. Online gaming nung panahon ni Pangulong Duterte. Di po ba? Lockdown. Di po ba? Limitado lang ang nakapagsusugal dyan sa mga kasino. Itama niyo po ako. Di po ba? Lockdown. Di po ba nung magamit ni dating Pangulong Duterte yan? Pandemya, kinuhanan niya na yan ng panggastos, mga pangsuporta dahil naka-lockdown, mga sinuportahan niya po. Di ba? Mga ayuda sa buong bansa. At yung sinasabi nyo, hiyang-hiya naman kami sa inyo, Mr. President. Kayo po ang napaguhuli at napakaraming pinalabas ni Atty. Topacio. Kasama pa ang inyong asawa, First Lady. Magkakasama kayo sa mga larawan, napakaraming pagkakataon. Magkakamiting kayo ng mga big-time owner ng Pogo. Mismo si Atty. Topacio naglabas niyan. Kayo mismo, sa panahon nyo, naging talamak at naging open na ang sugal na Pogo sa mga kasino, labas-pasok na. Di po ba? At kung ano-ano na po ang nangyari sa Pogo sa panahon nyo. Dahil hindi na po lockdown ang mundo. Nakapag-ooperate na po, pati ang Pogo. Di po ba? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang Pogo lockdown. Online gaming lang siya. Computer lang. Di po ba? Walang nakapagsusugal sa mga kasino niyan. Pero sa panahon nyo, nakapagsusugal na lahat, pati lahat ng ibinibintang nyo. Di po ba? Hindi po ba, pag ito po ay tamang investigasyon, pag hindi na kayo Pangulo, lalabas ang totoo. Kung saan at sino talaga ang utak sa Pogo, kung sino talaga ang nakikinabang, at sino ang talagang sinasabing protector ng Pogo, kaya nagkaganyan ng Pogo. Sino ang kumitar yan at sino ang mga politiko ang nakinabang dyan? Pag hindi na po kayo Pangulo, pag inimbestigahan po yan, Mr. President, lalabas po dyan pati mga larawan nyo, mga picture nyo, kasama kayo sa mga napakagagarang restaurant, magkakasama pa kayo sa mga magagarang sasakyan. Kayo-kayo, napakarami nyo kuha. Ano yon? Wala lang? Mr. President, hiyang-hiya naman kami sa inyo. Tapos pati yung ginawang sakripisyo ng dating Pangulong Duterte sa pandemya, sinabi nyo, pinabayaan nyo, at nagkamal pa ng limpak-limpak, sako-sakong pera sa pandemya. Mahiya naman kayo sa balat nyo, Mr. President. You know, history ng bansa, history ng mga Pilipino, history ng mga Pilipinas, sa galing humawak ng pandemya ng dating Pangulong Duterte. Isa tayo sa pinakakaunti ang namatay nung pandemic. Wala pa tayong naimbentong gamot. Unbelievable. Di po ba? Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Mr. President. Kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte, masaksakan po ba kayo ng baksin? Ilang beses po. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Para po mailigtas ang buhay nyo rin, Mr. President, dahil hindi kayo Pangulo nun. Lahat po tayo nasaksakan, libre. Paano nyo sasabihin nagkamal? Napakarami pong naisalba pang buhay. Paano magkakapal ng salapi ang dating Pangulong Duterte? Kung totoo ang ibinibintang nyo na napakaraming naging pera, sandamukal na salapi ang nakuha sa pandemya ng dating Pangulong Duterte, kinakasuhan nyo na yan. Isinama nyo na po sa kaso nyo yan. Dahil gigil na gigil kayong mapabagsak sila. Di po ba? Gigil na gigil po kayong mapabagsak ang pamilya Duterte. Di sana kung totoo ang sinasabi nyo at binibintang nyo. Diyan sa ginawa nyo proclamation rally, kasama niya po yan, iniimbestigahan ng DOJ, ng NBI. Di po ba, Mr. President? Isip-isip po. Mahirap po kasi magsalita kayo. Mukhang yung sinasabi nyo, binabasa nyo na lang, Mr. President. Wala po sa katinuan. Ang mga Pilipino po ay hindi tanga, hindi bobo.
Alam namin kung paano po ginawa at sinalba ng dating Pangulong Duterte ang mga Pilipino. More than 100 million Pilipino ang sinalba niya. Ang namatay lang po sa atin ay wala pang 100,000, 60 plus lang. I think 60,000 plus lang po. Kung hindi nakakakamalian nyo yung lingkod, ang namatay ng mga Pilipino. Samantalang yung mayayamang bansa, milyon, nakaimbento pa sila ng baksin o gamot sa COVID-19. Di po ba? Katulad ng Amerika, nangunguna ha. Pinakamayamang bansa, isa sa pinakamayamang bansa, pinaka-powerful na bansa, Amerika. Milyon ang namatay. Meron pa silang baksin na naimbento. Di po ba? Hindi mo ba hangaan ng isang Duterte? Wala tayo. Umaangkat lang, bumibili lang tayo ng bakuna. Pero sa galing ng kanyang utak at pamamalakad, wala pang 100,000 ang namatay sa atin. Biruin mo yung nailigtas niya. How many... Excuse me. Excuse me po. Biruin niyo po yon, how many millions ang nailigtas po ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Meron tayong isang Pangulong Marcos na parang walang kalam-alam sa nangyari sa history ng ating bansa. Nakakalungkot po. Meron tayong Pangulo na sa galing po ng dating Pangulong Duterte, hindi man lang niya nakita o na-appreciate yung ginawa ng Pangulong Duterte sa mahigit 100 milyon nating kababayan. Tayo na protektahan po, naisalba. Kung hindi siya nag-lockdown, ginaya natin ang bansang China, ginaya natin ang bansang Amerika. Sa tingin nyo, hindi tayo mauubos? Kung ang Pangulo natin ay siya, sa tingin nyo mga kababayan, kung ang Pangulo natin ay siya, ang Pangulong Marcos, sa tingin nyo, hindi tayo mauubos kung ganitong klaseng Pangulo nung panahon ng pandemic? Mas gugustuhin ko pa na Pangulo ang dating Pangulong Duterte kung ano-ano ang kanya ibinibintang. Pinagbintangan niya pa na mamamatay tao. Pinabayaan ng mga Pilipino nung pandemic at nangurakot ng sako-sakong pera sa pandemya. Ibang klase itong Pangulo na ito. Ni walang kaso silang maisampa sa korte. Humihingi pa ng tulong sa ICC. Ibang klase itong mga Pangulo na ito. Talagang masasabihan ka ng dating Pangulong Duterte na ikaw ay weak. Bangag ka. Di ba? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Meron tayong Pangulong weak leader at addictus na Pangulo. Lumalabas po ngayon, parang totoo ang sinasabi pala, di umano ni dating Pangulong Duterte, dahil lumalabas na sa bibig ninyo na parang wala kayong kaalam-alam sa ginawa na pag-iingat at proteksyon, protekta sa mga Pilipino na isang Rodrigo Duterte sa panahon natin. Sa droga, iniligtas ang mga kabataan, ang mga susunod na henerasyon, iniligtas niya sa bisyong droga ng 6 na taon. Samantalang kayo, walang kayong pakialam sa lahi namin. Wala kayong pakialam sa kaapu-apuhan namin. Wala kayong pakialam sa mga anak namin pagdating sa droga. Walang proteksyon kami pagdating sa bisyo ng droga. Mr. President, napakalayo nyo po. Komento ko po, napakalayo nyo. Wala pa kayo sa kuko. Wala pa kayo sa kuko ng pagiging leader ni dating Pangulong Duterte. Wala pa kayo sa kuko. Wala pa kayo ipagmamalaki. Ano ipagmamalaki nyo sa amin? Si dating Pangulong Duterte, lahat ng klase ng dilubyo na pagtagumpayan niya. Di ba? Nandiyan ang baha, lindol, pandemya. Di ba? At kung ano-ano pa. Pati ang mga terorista na paglabanan niya, na kontrol niya, yung Marawi. Pati problema, di ba, ng Tacloban, nalutas niya. SAP 44, nabigyan niya ng maayos na solusyon.
Pandemya. Samantalang ikaw, Mr. President, bagyo pa lang. Kumakati na ulo mo. Napakagaling mong presidente. Bagyo pa lang, isang bagyo pa lang. Kumakamot na ulo mo, nagtatanong ka na kung ano na gagawin natin. Ano gagawin natin? May magagawa ba tayo sa malakas na hangin? Napakaraming tubig ang binagsak. Kaya nasira ang flood control, binangga ng barko o ng birds o ng barge. Ganon. Ikaw na ang pinakamagaling. Kumakamot ang ulo, bagyo pa lang. Paano na kung bigyan ka pa ng pandemya? Bagyo pa lang. Hirap ka na. Di mo ba? Kaya tuloy ang Vice President, ano sabi sa'yo ng Vice President? Hindi ka marunong maging presidente. Di ba nakakahiya yun? Sabihan ka ng Vice President na hindi ka marunong maging presidente. Nakakahiya yun. Ipagpasalamat mo. Kaming mga Pilipino, nagpapasalamat kami sa nagawa ni dating Pangulong Duterte. Ako, personal po ako nagpapasalamat na nagkaroon po ng isang Pangulo ang ating bansa na katulad ni Pangulong Duterte. Proud po ako. Dahil ang aking 10 ng aking pamilya ay nailigtas po sa pandemya. Kung hindi po siya ang Pangulo, patay po ang 10 ng aking mga pamilya. Dahil po rito sa kanyang talagang napakagaling mamuno at talagang gumawa siya ng paraan kahit sa ang bansa. Talagang nanghingi o talagang gumawa siya ng paraan kahit na ito ay mangutang tayo, mabaon tayo sa utang, basta mabuhay lang mga Pilipino. Ginawa niya. Pero itong mga ito, mas gusto pang mamatay ang mga Pilipino basta ang pera nasa kanila. Parang ganun po lumalabas di umano mas sinisilip at tinitingnan pa nila ang pera kaysa sa buhay ng mga Pilipino noong pandemya. Unbelievable. Ibang klase kayo. Mas tinitingnan nyo ang pera. Hinahabol nyo yung sako-sakong pera na samantalang hindi nyo man lang tiningnan ang buhay na nailigtas nung pera na inutang natin dahil nangutang tayo. Ilang beses tayo binigyan ng pandemya na ayuda nung pandemic, lockdown. Sige nga, Luzon, Visaya, Mindanao, may ayuda tayo. At Luzon, Visaya, Mindanao, sinaksakan tayo ng bakuna. Hindi libre yan. Tapos sasabihin nyo, walang kwenta ang Pangulo, pati sa usapin ng China, naging mapayapa nga nung panahon niya. Sa inyo lang nagkaproblema, pati ang pogo sa inyo. Tapos tokhang, mas gusto namin yung tokhang. Kisa sa ginagawa nyo, wala kayong ginagawa sa war on drugs. Sa problema ng droga, wala kayong ginagawa, Mr. President. Sa totoo lang. Wala kayong achievement. Di po ba? Ano achievement ng Pangulo? Ano po achievement ng Pangulo? Napakalaking pera ang achievement. Hindi maipaliwanag na issue ng korupsyon. Achievement ng Pangulo. Di po ba? Nakakahiya. Ito po achievement yung Mr. President baka ito isupalpal sa inyo ng dating Pangulong Duterte. Yan ang mga achievement nyo na 3 taon na ipinagmamalaki nyo. Na sino bang merong hawak na sako-sakong pera ngayon? Samantalang ito, naka-recorded ito. Naka-record ito na kinuha nyo at inilipat nyo itong mga perang ito. Hinawakan nyo itong mga perang ito kilalaki, katulad ng gold. Kayo lang po ang nakagawa at nakapagbenta ng reserve gold. Sa kasaysayan, kayo lang. Ibang klase po. Di po ba mas maraming sako? Saan nyo dinala? Samantalang dating Pangulong Duterte, 100 plus million ang kanyang iningatan para hindi mamatay nung pandemya. More than 100 million. Ang pinotektahan ng Pangulong Duterte. Kayo, ano po pinotektahan nyo? Bagyo nga lang. Hirap na hirap kayong gampanan. Tapos na ang bagyo. Wala pa ang ayuda ninyo. Samantalang dating Pangulong Duterte, wala pa ang bagyo. Malayo pa ang bagyo. Nangunguna na ang tulong ng pamahalaan. Samantalang kayo, wala kami nakita. Daig pa kayo ng Vice President. Nakita nyo po. Achievement ng Pangulo, ikumpara mo sa achievement ng dating Pangulong Duterte,
Tapos babanatan niya lang ang dating Pangulo Duterte. Saan? Usapin saan? Sa Tokhang? Usapin sa China? Usapin sa pandemya? Usapin sa Pogo? Lahat ay sa kanila nagkaproblema. Ba't hindi mo kami dalhin sa usapin ng gold? 129 billion. Saan napunta yun? Ano proyekto mo ron? GSIS, 62.5 billion. SSS, 62 billion. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. Flood control, 500 billion. 2025 national budget, puro blanco. Biglang may naisingit na 241 billion doon sa mga blanco. Biglang nagkaroon ng himala, nagkanumero. At nasaan din ang pinagbilan ng airport? Di ba? Yung operation natin, nabenta ng operation, nakuha na ng San Miguel. At kamusta na ang ating Maharlika Investment Fund? Mr. President, yan po ba ang inyong mga achievement? At ang isa pang napakatindi po na binigay niyo po sa amin, war on drugs. Ang inyong war on drugs ay nakakapasok na po sa Malacanang. Ang droga. Ang droga mismo, nagkakaroon na yata ng bentahan di umano sa Malacanang. Sa loob na halos ng facility ng Malacanang, nahuhuli na ang droga. Sa panahon nyo lang nangyari yan. At sa panahon nyo rin po, history rin po, Mr. President, history. Kayo pa lang po ang kauna-unahan. Kauna-unahan po kayo sa lahat na naging presidente ng bansa. Kayo pa lang po ang may issue na gumagamit ng droga. At history rin po, Mr. President, kayo lang din po ang kauna-unahang presidente na duwag. Duwag po magpa-drug test, lalong-lalo sa hair. Yung Polycare hair drug test. Takot na takot po kayo dyan. Pero napakatapang nyo pong bumatikos. At yung inyong mga batikos ay walang paks. Wala pong paks ang inyong mga batikos. Nasaan po ang paks nung sinasabi nyong Tokhang? Ni hindi nga po yan ay maidemanda. Walang kaso sa korte, kahit sa Supreme Court. At yung sinasabi nyong sako-sako na pera na kinuha nung pandemya, nasaan ang mga ebidensya at demanda po ninyo? Nasaan po? Samantalang sa inyo, nahandyan si Cathy Binag, pinagbibintang kayong drug addict, user, nahandyan po. Anytime, pwede nyo pong ipatawag at paimbestigahan po sa Kamara at Senado. Pero hindi nyo ginagawa eh. At anytime, gusto rin po namin makita ang inyong result, ang inyong Polycare hair drug test, para magkaalaman na. Mr. President, dadalin mo lang kami para sabihin mo na ang mga pambato ng dating Pangulong Duterte ay nautusan lang mag-deliver ng suka, ay nagkaroon na at nag-file na ng candidacy at binigyan naman po ng application para tumakbong senador. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Samantalang ang pambato mo, puro may issue ng korupsyon. Karamihan pa dyan ay nakulong. May nakulong pa dyan. Nabigyan lang po ng pardon, mga tambay. Yung iba dyan, may korupsyon. Yung iba dyan, nagpapalit pa ng pangalan. Mga tambay, pagdating sa Amerika, iba pangalan. Pagdating sa Pilipinas, iba na naman ang pangalan. At nagsitanda na riyan. Sanay na yata sa pagnanakaw di umano. Karamihan po, puro po kayo sablay yata, mga babayan. Ito po, puro sablay yata. Nagsama-sama po yata. Yata di umano makawatan. Nagsitanda na raw sila ron. Nakakahiya lang po, no? Mismo ang Pangulong Marcos, dadalhin mo sa issue ng pandemya. Hindi na siya nahiya. Ikumpara mo sa pag-shoulder ng problema ng bansa ang dating Pangulong Duterte, kumpara mo sa kanya, siya bagyo lang, kumakatin na ulo niya. Nagtatanong na kung ano gagawin, samantalang si dating Pangulong Duterte, lahat naresolba niya. Marawi, lindol, bagyo, pagbaha, pati sunog. Diba? Pati problema ng pandemya.
Problema ng droga. Problema ng korupsyon. 6 na taon ngang walang issue na nagnanakaw di umano ng pera institusyon ng Kamara at Senado. Wala po sa panahon ni dating Pangulo Duterte yan. Hindi po uso yan. Yung mga blanco-blanco na yan. Pero sa panahon po nila, yung sinasabi nga natin, ang kanilang legasiya, yan. Isang damukal, marami pang idadagdag dyan sa legasiya nila. Puro kilalaking numero. Mga kababayan. Kaya po, sa darating pong halalan, mga kababayan, ito po ang kailangan ng ating bayan, mga kababayan. Ito po. Sila po ang kailangan ng ating bayan. Ito po. Huwag po yung sinasabi ng mga eksperto at nagsitanda na sa pamumulitika at maasahan daw po. Yan po. Yan po ang kailangan po. Ang team po ni dating Pangulong Duterte, sila po. Huwag na po tayo doon sa mga may amnesia. Halos karamihan po ng mga politiko nila ay may amnesia. Pati po ang Pangulong Marcos ay bigla pong nagkaroon ng amnesia, mga tambay. Bigla pong nakalimot sa kasaysayan po ng ating bansa, lalo po sa pandemya, sa tokhang, sa pogo, at napakarami pang issue na sinasabi niya korupsyon. Ito po, tangkilikin po natin ito. Ang pambato po ni dating Pangulong Duterte sa senatorial, ito po ang kailangan ng bansa, number 28 po, si Senator Bongo, number 53, Kibuloy, Apollo Kibuloy, number 53, 22, number 22 po, si Senator Bato de la Rosa. Number 38 po ay si Congressman Marcoleta. At number 30 po si Hinlo JB. At 34, number 34 po si Lambino Raul. At siyempre po, number 10 po si Bondok, Attorney Bondok Jimmy o Jimmy Bondok. At pang 58 po, 58 si Salvador Philip o Philip Salvador. At nahandyan rin po si Dr. Willie Ong. At bahala na po kayo sa iba, mga tambay. Yung PDP laban po ay bali 8 po ito. At kung isasama po natin si Dr. Willie Ong, ay bahala na po kayo, mga tambay. Doon po sa gusto nyo pang idagdag. Uulitin ko po, mga tambay. Number 28, Senator Bongo. Number 53, Apostol Kibuloy. Number 22, Bato de la Rosa. Number 38, Marcoleta Rodante. Number 30, si Hinlo JB. At number 34, Raul Lambino. Number 10, Jimmy Bondok. At number 58, Philip Salvador, mga katambay. Yan po ang pambato ng ating dating Pangulong Duterte. PDP laban po, mga kababayan. Yan po. Huwag na po tayong umasa sa partido po, lalo-lalo po ang administrasyon na walang utang na loob, hindi marunong tumingin, hindi marunong lumingon. Ang sinasabi nga po natin, kala mo pong siya lang ang nagpanalo sa sarili niya, ni hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa pamilya Duterte, lalo-lalo po sa Vice President. Vice President nga lang po tinakbo niya. Hindi pa kilala. Ang dating Vice President na si Leni Robredo, tinalo siya. Talo siya, olats. Hindi po siya nanalo Pero ngayon, kiangas-angas po ng ating Pangulo. Parang siya po nagpanalo sa sarili niya. Kung hindi po siya sumama at hindi niya po naligawan ng Vice President, manalo kaya siya? Vice President nga, olat siya Presidente pa kaya? Tapos ang lalabanan mo, isang Vice President? Lalabanan mo sa presidential? Ang isang Sara Duterte, kung tumakbong presidente yan, mananalo ka ba dyan? President Marcos Jr., mananalo ka sa tingin mo? Samantalang yung tatay niya, magmula umpisa ng panunungkulan, yung kanyang approval at trust rating, never bumaba sa 50%. Puro line of 7 hanggang 80%, plus 80 plus ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Samantalang kayo, hawak nyo na ang survey, hawak nyo na di umano ang mga survey company. Hirap na hirap ka pa pong makapa-70 o 60. Lagi ka pa pong nasa 50. Pero pagka mga Pilipino nag-survey sa iyo, lagapak ka raw po. Lalo po sa kalye survey, never po kayong tumaas ang survey nyo sa kalye survey, Mr. President. Kaya mga kababayan,
Mismo ang ating presidente ay niluluko niya na po mismo ang kanyang sarili sa nangyari pong history ng ating bansa. Alam na alam po natin ang history ni dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa kanya, ang lahat ng ginawa ni dating Pangulong Duterte ay nasa diretso paggawa at pagtulong sa mga Pilipino. Pilipino ang inuuna niya, lalong-lalo na nung pandemya. Sinagip niya ang mahigit 100 milyong Pilipino sa pandemya. Samantalang ang achievement ng Pangulo, isang bagyo pa lang, kumakamot na ang ulo at hindi na alam ang gagawin. Mga kababayan, ganyan po natin ikukomparison ang dating Pangulong Duterte at ang Pangulong Marcos Jr. Magaling lang po yata ang ating Pangulong Marcos sa yaw-yaw, sa dakdak. Pero sa gawa, kay dating Pangulong Duterte, merong salita, maraming gawa. Samantalang dito sa isang Pangulo, napakaraming salita, ang trabaho, puro pako, puro pangako, mga tambay. Ayan po, nakita po natin kung anong klase po ang Pangulo ng Pilipinas. Tulog, madaling makalimot, may amnesia. Mga kababayan, parang hindi alam ang nangyayari sa ating bansa at pati ang pandemya ay tunuliksa pa na pati ang buhay niya ay nailigtas nung pandemya. At napakarami pong bintang, lalong-lalo daw po pag nanakaw, nagkamal ng sako-sakong pera sa pandemya at pati ang usapin sa China. Sa panahon niya, nagkagulo, nagkaproblema. Hindi naman nagkaproblema sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sinisisi niya ngayon sa dating Pangulong Duterte. Sanay na sanay pong manisi. Pero sa kanila naman bumabagsak lahat. Ang talagang malalaking issue na sila talaga ang gumawa ng problema. Hindi naman ang dating Pangulong Duterte. Sila mismo. Lahat ng ibinibintang nila, sa kanila tumatama at sa kanila bumubukol, mga kababayan. Di ba? Kaya matatawa ka na lang. Tuwan-tuwa po ito. Sino matutuwa? Mga detractors ito, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po. Dahil una-una, mga naikinabang po yata Kaya pinagkaaguluhan na naman sa social media yan, lalo-lalo sa mainstream media. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, ang mapapaniwala na lang nito, itong mga sinasabi ng Pangulo, unang-una, nakikinabang. Pangalawa, natatapalan. Pangatlo, mukhang pera. Pang-apat, walang prinsipyo. Pang-lima, walang dignidad. Yan, mga tao na yan. At pang-anim o pang-lima o pang-anim, mga drogista. Pang-pito, mga drug lord. Pang-walo, mga korap na politiko. Pang-siyam, mga oligarko. Pang-sampo, mga terorista at makabayang black. Di umano, mga kababayan. Uli po, si Katambay Manong, natutuwa lang po ako dahil nakita ko po ang tunay na ugali at sinasabing kapasidad. Nakita ko po ang kapasidad ng Pangulong Marcos at ang kanyang ugali. Ganyan po pala ang kanyang ugali, mga tambay. One-sided. Tulog. Hindi marunong tumanaw na utang na loob, mga tambay. Magulang nga niya, hindi nila naipalibing for how many long years. Hindi po nila naipalibing ang tatay niya. Hindi lang po 30 years. Kung sinasabi mong napaagaling niyang tao, siya na ang pinakamagaling na Pangulo at pinakamagaling na pamilya sa kasaysayan ng bansa, Marcos. Pero mismo sila, never nilang naipalibing ang kanilang ama. Sino po ang nakapagpalibing? Ipaalala lang po natin, sino po ang nakapagpalibing? Ang pinakawalang kwenta na Pangulo sa kanila, ang dating Pangulo Duterte. Yun lang po ang nakapagpalibing. Kung wala pong basbas ni dating Pangulong Duterte, maililibing ba yan? Sige nga, napaka-importante ang basbas at approval ng isang Pangulo ng bansa. Di ba? Doon pa lang malalaman mo na yung tao,
yung tao na marunong tumanaw ng utang na loob. More than 30 years na hindi nailibing ang tatay mo sa libing ng mga bayani. Nung naging pangulo, ang sinasabi mo, napakasamang pangulo, kriminal, tokhang, mamamatay tao, magnanakaw, na handyan pa ang sinasabi mong nagbigay ng gulo sa China, at pati ang Pogo. Ayan. Yan tao na yan ang nakapagpalibing sa tatay mo, at yung tao na yan ang nakapagpanalo sa'yo, yung anak niyan, ang Sara. Ganyan po. Alam na mga Pilipino yan. Hindi po yata kayong marunong tumanaw ng utang na loob. At nakita rin po natin, mga tambay, nakita po natin si Senadora Amy Marcos, di ba? Taas ang kamay. Tinaas ang kamay ng kanyang kapatid, di ba? Ang adeng, tinaas ng adeng ang kanyang ating, o ang kanyang ating o ate. Di ba? Samantalang nung mga nakaraang balita, kinu-question niya pa po, di ba? Pero ngayon, magkakasama na po sila. Kaya mahirap po nating asahan yan, mga kabayan. Ang Senadora Amy Marcos, dinagdag lang natin, isa pong Marcos yan. Yan po ang isang dahilan. Kaya po tayo nabudol yata, mga tambay. Sa sobrang pangliligaw sa BP Sara, ano po napala ng Pilipinas? Ano po napala natin sa kanila? May napala po ba tayo ng 3 taon? Wala. Ang napala natin, naghirap tayo na naghirap. Tumaas ang bilihin. At ang natutuklasan natin, napakaraming korupsyon. Walang investigasyon. Maging matalino tayo, mga kabayan, bistado na natin sila. Kahit ano pa gawin nilang pagpapabango sa survey, kahit araw-arawin na nila ang survey, minuto, hindi pa rin makapagpapanalo sa kanila yan. Wala naman po silang ginawa na dapat nating tanawin ng utang na loob sa kanila bilang lingkod bayan. Nada. Sila ang maraming ginawa sa ating kaperahan yata. Di ba? Muli po, maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Maging matalino, muli po, yung ballpen gamitin sa tamang politiko. Ang pera, kunin, iboto ang nararapat mga kababayan. Paalam, bye-bye, ingatan nawa.